Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through White's Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ito na po ang second Sunday na broadcast natin sa GMA Radio, DWRA, Barangay FM 92.7, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Binabati natin ang ating mga radio listeners dito sa Baguio, kapatid na Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, mga kapatiran sa Abra, kapatiran sa Pangasinan, Bulinaw, Anda, Lingayen, and of course, ang ating radio listeners dyan sa Ringay, La Union, kapatid na Fidel Tasio, together with Brother J. Bangkiray. Kung kayo po ay may mga katanungan sa aking radio broadcast, pwede po kayong tumawag o mag-text sa aking number, Smart 059-49329, and of course sa Globe 0917-700-3134. And of course, ito po ay nalalagay natin sa YouTube channel, Know Your Bible Program, at kayo po ay kailangan mag-subscribe so that you will receive notifications every time there is a new video. Ang ating po pag-uusapan intended for April 12, 2026 sa ating radio broadcast ay pinamagatan kong Gossip, a Christian's Response. Ang chismis. Ano ba ang dapat na aksyon na gagawin ng isang Kristiyano? Ang ating pong teksto ay Leviticus chapter 19 verse 16 and Proverbs chapter 11 verse 13. Babasahin po mano natin sa wikang English, and then we will also read it in Filipino version. Sabi ni Haring Solomon, and of course, book of Leviticus written by Moses. Sabi ni Moses, "You shall not go about as a talebearer among your people, nor shall you take a stand against the life of your neighbor." Leviticus 19:16. A gossip betrays confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Yan po yung ating mga pagbabasa sa wikang English. Now, let's go to our Filipino version. Sa Levitico chapter 19 verse 13, ito pong sabi ng Biblia, "Huwag kayong magkalat ng anumang nakakasira ng puri sa inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon," sabi ng Panginoon Diyos. At sa Kawikaan chapter 11 verse 13, ganito rin po ang sinasaad ng Santa Biblia. Kawikaan or Proverbs chapter 11 verse 13. Sabi dito sa Biblia, "Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan iyong mapagkakatiwalaan." So yun po ang ating mga pagbabasa sa ating teksto. Dumako na po tayo sa ating introduction sa ating pag-aaral sa subject gossip o sa Tagalog, chismis. A Christian's Response. Ano po ang dapat gawin ng isang Kristiyano kapag mayroong mga chismis siyang nasasagap? Ano sinasabi ng Biblia? Number one, of course, sa introduction muna tayo. Gossip is an ubiquitous or commonplace behavior accounting for about 65 to 80% of all conversation globally. So yung sabi dito sa ating kinuwang statement, ang chismis daw ay isang commonplace behavior, karaniwang gawain o behavior ng mga tao, at sabi dito sa ating statistic, 65 hanggang 80% of all conversation in the whole world ay sa pamamagitan po ng gossip or chismis. Ganun po kalaki pala ang contribution ng gossip. While associated with negativity, malice, or untruths, researchers also give three types of gossip. So, meron din pong good side
ng gossip. Hindi lang negative, hindi lang malisya o kasunungalingan, pero mayroon ding mga mabubuting contribution ang sinasabi nating chismis. According to researcher, they divide gossip or chismis into three parts. Number one, this so-called positive gossip. In other words, sharing good news. So, gossip, chismis. There's also what you call neutral gossip, just passing information. And of course, number three, negative kind of gossip, rumors and backstabbing. Ito yung mga chismis at saka sinasaksaka na patalikot. Yun po yung tatlong classification. So in these lessons, brothers and sisters, we shall discuss the following point. Number one, gossip defined. Ano ang kahulugan po ng tunay ng chismis? The real meaning and evolution of gossip. Number two, what are the real reasons people resort to gossip? Ano ang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging chismoso at chismosa? Number three, what are the destructive effects of gossip to Christians? Ano po ang magiging masamang epekto ng chismis lalo na sa mga kapatiran, mga magkakapatid sa Panginoon? And number four, what are the biblical solutions to Christians engaged in gossip? Ano ang solusyon sa mga chismoso? Kahit sila ay mga sinasabi nating Kristiyano, ano ba ang solusyon para mapigilan at mabigyan ng solusyon ang tinatawag nating chismis or gossip? Now let's go to our discussion, brothers and sisters. First, let's go to the definition of gossip. Gossip defined its real meaning and evolution. Gossip is the informal and often judgmental exchange of personal information. So, informal. Hindi talaga public speaking yan. Kung hindi, sometimes it becomes judgmental exchange of personal information. Pag sinabi natin judgmental, ibig sabihin, nagbibigay ka ng paghuhusga sa kapwa mo. Yun pong ibig sabihin ng gossip. Also, it serves as a fundamental tool for social bonding, reputation management, and group cohesion. So, may maganda rin po palang nagagawa ang gossip or chismis. It's a fundamental tool for social bonding. Pag sinabi natin social bonding, connection mo sa mga kaibigan. At of course, sinabi natin kanina, there are three kinds of gossip. Mayroong positive, mayroong neutral, at mayroong negative. Gossip also allows people to learn who is trustworthy, creating an evolutionary advantage by fostering cooperation. So, pag sinabi nating chismis, nakikita rin natin kung sino yung dapat pagkatiwalaan. So, nakakaroon po ng advantage by fostering cooperation. Nagkakaroon ng pagtutulungan kasi nagbibigay ka ng information tungkol sa isang tao o tungkol sa isang bagay. It also bond large groups that cannot physically interact with each other constantly. So itong chismis o gossip, parang connection sa malaking grupo, yung sabi natin group chat. Kasi hindi naman sila nakikita palagi. So nakakatulong din po yung gossip or chismis. Of course, sa social media ang tawag natin dyan, group chat. Alright? So, it evolved from the positive Old English. Ito yung term na gossip kung saan nanggaling. It came from the Old English term godparent, or in other words, yung ating ninong at ninang, from the Old English word godsib, and to a negative gendered term for trivial took by the 16th century. So, kailan nagsimula ito? Probably ang unang meaning pala ng gossip, galing sa salitang godparent. Ibig sabihin, parang ninong-ninang, from the English word, Old English word, God save. But later on, nagkaroon po ng negative na meaning ito, at ito po ay nagsimula ng about 16th century, 1600s. O, matagal na pala. So, anong taon na tayo? 2026 na tayo ngayon. Yet, it remained essential for fostering cooperation in enforcing social norm. So, yung passive side, nakakatulong din sa pagtutulungan at nag-i-establish ng tinatawag ng
social norms or social standard. Ano ang dapat batayan ng lipunan? Well, it's certain guy by the name of Robin Dunbar. Isa po siyang archaeologist. Pag sinabi nating archaeologist, pinag-aaralan po niya kung ano yung mga pinanggagalingan ng mga bagay. At sabi niya, gossip allowed humans to maintain large social network. Noong panahon na yun, wala pang social media. So, paano nag-i-spread? Paano kumakalat ang informasyon sa maraming tao? So, yun po yung chismis or gossip. Of course, that is the positive side. Pumapasok na rin doon yung neutral at negative side. But in the modern context, sa ngayong kapanahonan, gossip refers to sharing information about others' private lives, often involving secrets and rumor spreading and idle talk. So ngayong kapanahonan po ang anong purpose ng gossip o chismis. Maliban sa nagbibigay ka ng impormasyon tungkol sa buhay-buhay ng mga tao, mga kakilala mo, kaibigan, sometimes it also involves telling secrets. Nagbibigay ka ng mga sikreto na hindi dapat ikalat, pati na rin yung chismis, rumor spreading. Ito si Pedro, ganito siya. No? And sometimes it only amounts to idle talk. Pag sinabi natin idle talk, walang kabuluhang mga kwentuhan. So, wala namang pag-usapan. Yung tao ganun talaga. So, that's the introduction about gossip being defined, the meaning and evolution. Now, let's go to the second part of our lesson. The real reasons people resort to gossip. Ano po ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagchichismis? There are at least two general reasons why people gossip. There's what you call the social and evolutionary reasons, and the number two is the psychological reasons for gossip. Let's go to the social and evolutionary reasons. Social bonding. Pag sinabi natin social bonding, magkaroon ng connection sa mga kaibigan. It also strengthens connections, sense of belongingness and intimacy within a group. Ito po yung sinasabi natin group chat. So pag palagi kayo nagkukwentuhan, nag-chit-chit sa positive side, so merong good connection yan, merong good part, merong magandang resulta. Also, information gathering to learn who is trustworthy or a cheater. So sa gossip, sa group chat, alam natin kung sinong dapat pagkatiwalaan at kung sinong hindi dapat pagkatiwalaan. So, under that, social, enforcing social norms, revealing which actions are acceptable, regulate group dynamics, and encourage cooperation. So, pamamagitan ng exchange of information or gossip, chismis, nalalaman natin kung ano ang dapat na standard na katanggap-tanggap sa isang grupo, group chat. Okay, pwede ka mag-share ng information, pero siguraduhin mo na tama yung informasyon na binibigay mo. Under social reasons, nandun din yung protection against possible harmful person or situation. Sabi natin, yung taong yan, huwag mong pagkatiwalaan yan, scammer yan. So, yun po ay nangyayari sa pamamagitan ng gossip or chismis. Sometimes, it also done for entertainment and curiosity. Alam mo, mayroon ka ng balita sa'yo. Itong si Pedro, nanalo pala ito ng ganitong contest. Kalimbawa, sabi mo, nanalo ng something like that, ano? So, entertainment, curiosity, people, brothers and sisters, usually have a natural curiosity about other people's lives. Talking about others can be entertaining and adds drama to the excitement of one's life. Especially, so, pag yung tao na yun, nag-iisa, wala siyang magawa. So, kwento-kwento dito, chismis doon, chismis dito. Nangyayari, in one way, na-entertain siya. Bibigyan siya ng kasiyahan. Entertainment lang yun. Kwento-kwento na yan, o gossip na yan. Sometimes, curious lang siya, ano ba nangyari kay Pedro? Ano ba nangyari kay Juana? Wala na tayong balita. So, mga ganun po yun ang real reason why people resort to gossip or chismis. Alright, continuation po natin sa ating reason why people resort to gossip. Let's go to another
reason, general reason why people resort to gossip. Meron din pong psychological reason. Pag sinabi natin psychological, it involves mental, pag-iisip, emotional regulation. Sharing experiences or frustrations about others is a way to vent emotions, seek validation, and gain social support. For example, na-depress yung tao, natalo sa isang contest. So, wala siyang mapagsasabihan. Tatawagan niya yung friend niya o sa cellphone, etc. Magkukwentuhan sila. Sabi niya, ganito ang nangyayari sa buhay ko. So, it's a one way of emotional regulation. Yung po ang purpose ng gossip or chismis. Or sometimes, it is also because of insecurity or low self-esteem. In other words, parang nababahala yung taong yun, mababa ang kanyang tingin sa sarili. So to feel better about themselves, people focus on the shortcomings or misfortune of others. So sabi nila, halimbawa, na-depress siya. Pero makikipag-share siya ng information. Sa information na yan, hindi lang pala siya ang may ganong problema. Pati pa yung kaibigan niya o kakilala niya, mas malala pa yung problema. So yan po ay, kung minsan, nagagawa through gossip or chismis. Another reason, psychological, boredom. Bored na bored sa bahay. Wala siyang kasama, wala siyang kaibigan. Unfulfilled in their own lives, they find other people's life more interesting and stimulating. So, sila walang masyadong accomplishment sa buhay. So, makipag-chismis mo ako, sino bang kakilala ko na medyo successful. Mas matagumpay kaysa sa akin. So, yun po yung purpose niyan. Alright. Reward system activation. Number 4, under psychological reason, hearing joyful information activates the brain's reward centers, releasing dopamine and creating a sense of pleasure. So, sabi nila, ang ibig sabihin ng reward system activation, pag may natutunan kang isang bagay, parang binigyan mo ng gantimpala, parang kinocongratulate mo yung sarili mo. Congratulations self. Meron na naman akong natutunan. Especially if it's a good information. Hindi po yung bad information. And another reason, psychological reason why people resort to gossip is because of jealousy or revenge. Ano ibig sabihin ng jealousy? Jealousy is something that you have but you do not like to share with others. That's jealousy. Yung envy naman, wala sa iyo, gusto mong mapunta sa iyo. Yun po ang diferensya ng jealousy at envy. And of course, sometimes people gossip because of revenge. Gusto lang silang gumanti. Some people use gossip with malicious intent to seek revenge, sabotage a reputation, or deliberately create conflict. So ito yung bad side ng psychological reason for gossip. Jealousy and revenge. Wala sa kanya, gusto niyo mapunta sa kanya, that's envy. Jealousy naman, meron sa iyo, pero ayaw mo mapunta sa iba. Pero yung revenge, matindi yun. Paghihiganti. Merong tao na nakasamaan mo ng loob, gusto mong gumanti sa kanya, so you use gossip, itichismis mo sa mga friends, kaibigan, at ito po, with malicious intent or purpose, na ang purpose mo ay revenge, sirain ang kanyang pagkatao, or magkaroon po ng tinatawag na conflict. So those are the psychological reasons for gossip. Now let's go to the third part of our lesson. What are the destructive effects of gossip to Christians? Pag sinabi natin Christian, ikaw pa rin nating church member, churchmate, o sometimes kaibigan lang. Gossip is deeply destructive force, often referred to as the 8th deadliest sin, a fire set by hell and vomit in the spirit world. But hindi nga definition yan. So, ang chismis daw ay masyadong destructive. Maraming masisira at ayon sa mga theologians, this is the 8th deadliest sin. Mayroon sa Bible kasi the 7 deadly sins. Sabi nila yung gossip is actually a kind of deadly sin. Tuloy po tayo sa ating broadcast or programa. Let's now discuss on the third part of our lesson, the destructive effects of gossip to Christians or to fellow saints.
As I was saying kanina, gossip is a deeply destructive force often referred to as the eighth deadliest sin, a fire set by hell or vomit in the spirit world. So, sa Bible po merong 7 deadly sins. But theologians also classify gossip or chismis as the number 8 deadliest sin for people who try to please God. Now, let's discuss what are these destructive effects of gossip. It causes several, number 1, spiritual, emotional, and communal damage within the body of believers of Christ. So, merong epekto spiritual, meron ding emotional, meron ding group damage or communal damage sa church o sa Kristiyano. Number 1, let's go to the first part, the spiritual damage of gossip. It divides the body of Christ because it separates close friends and causes church division. So yung chismis po, very very destructive yan. Nadidivide yung mga magkakaibigan, and at the same time, pati yung church, nadidivide din, hahati-hati yung iglesia. And then, of course, under spiritual effect, it grieves also the Holy Spirit, causing disunity and hatred. Sabi ng Biblia, anytime that we commit sin, the Holy Spirit is unhappy. The Holy Spirit is sad about it. And under spiritual effect, we partner with the enemy or Satan, the accuser of the brethren. So alam natin ang trabaho ni Satanas to divide the church, to accuse people of sin kahit walang kasalanan. Bibigyan niya ng kasalanan. And that is why Satan, just like what Satan said to God, you are blessing Job, and that is why he is very faithful to you. Ganon po ang trabaho ni Satan, to discredit people before God, accusing people of sin. And under spiritual effect, hindering spiritual growth. So, sa halip na lumago spiritually, anong nangyayari sa nangyayari pag gossip is being used? It hardens the heart, nurtures bitterness, and hinders spiritual growth. So, pinatitigas po ang puso. Ganon sa Old Testament yung siya. Pero, he hardened his heart. Parang wala ng konsensya. At lalong tumitibay yung bitterness, pagkapuot sa iba't ibang tao, sa sarili, kasama ron. And though, of course, hinders spiritual growth. And of course, under the spiritual effect of gossip, it contaminates prayer. As gossipers do not pray for those whom they talk about, their capacity to pray is contaminated. So sabi ng Biblia, pray for your enemies. Ito, hindi pray. They destroy their enemies. So hindi talaga makapagdarasal for in favor of your enemies. Kasi ang sabi ng Panginoon, bless them that curse you. Bless and pray for your enemies. Alright, let's go to the second destructive effect of gossip. Destruction of relationship and reputation. So, destruction of relationship. Yung pagkakaibigan, nasisira, pati na rin yung character. Yung reputation ng taong kaibigan mo, nasisira. Sometimes yung gossip resorts to character assassination. Sabi mo, ay, masamang tao yan. Walang binatbat yan. Only one false rumor will damage a person name. Halimbawa, respetado siya sa community, nagchismis. Itong tao ganito yan. So, masisira talaga yung kanyang character o pagkakilala sa lugar na yun. According to the book of Proverbs, chapter 26, verse 22, ruinous words, nakakasira ng mga panalita. Proverbs 26:22 o Kawikaan 26:22 likens the words of gossip to deep wounds that go down into the innermost part. So para palang sugat na napakalalim. Kapag ikaw ay nagchismis sa isang tao, para mong sinusugatan yung kanyang pagkatao, kanyang sarili, at itong sugat nito ay napakalalim. Pag ibig sabihin, mahirap gumaling pag masyadong malalim. Number 3, destruction. Under second reason, betrayal of confidence. It breaks trust which is difficult to rebuild. Dati magkaibigan kayo.
may tiwala ka sa kanya, may tiwala rin sa siya. Pero pag ichinismis mo na siya, mawawala yung tiwala niyo, confidence to each other. And of course, number 4, under destructive relationship, leaving the church. Gossip causes hurt or wounded believers to leave the church. So ito po yung matindi. Chinismis mo yung taong yun, siyempre napahiya. So sa halip na tuloy-tuloy, na maging miyembro ng lokal na iglesia ng Panginoon, aalis siya. Baka hindi natin alam kung saan siyang pupuntang religious group. Baka naman lilipat ng congregation sa ibang lugar. And the third, destructive effect of gossip. Number 3, classification. Damage to the gossiper on hearer. Hindi alam ng karamihan na pag ikaw ay nagchismis, mayroong damage, mayroong bad effect sa mismo na chismos o chismosa, pati na rin sa nakikinig, yung sumagap ng chismis. It reveals the gossiper as a fool and liar, leading to his spiritual decline. So yung gossiper, sometimes nadadagdagan po yung kanyang sinasabi. Halimbawa, 10 milyon ang na-dispal ko, gagamitan niyang 20 million. So, dinadagdagan. So, the gossiper or the chismoso o the chismosa, nagiging sinungaling. Kasi dinadagdagan niya yung kanyang kasalanan at saka mga kwento. So, lalo siyang bubulusok sa kanyang spiritual personality. Alright. Gossip also leads to addictive and sinful conversation. Kapag ikaw ay chismosa, nagiging habit, naging addict. Palagi mong hinahanap na may kausap ka, may bibigyan ka ng informasyon, whether tama yun o hindi. So, naging addict ka na. Gusto mo, naghahanap ka palagi ng mapagkukwentuhan. Yun po ang ibig sabihin ng addictive. Under damage to gossiper and ignorer, insecurity and pride. It is often driven by envy, jealousy, or need for superiority. Bakit nag-gossip? Bakit nagchichismis ang isang tao? Well, it becomes because of envy. Wala sa kanya, gusto niyang mapunta sa kanya. O gusto naman, mayroon sa kanya, ayaw niyang ibahagi o i-share sa ibang tao. Or sometimes, he wants to be superior. Gusto niyang palagi siyang nasa taas ng sino mang kinaiingitan niya. Yun po ang ibig sabihin ng insecurity and pride. And finally, there is also the psychological impact of gossip. Number 4, classification or destructive effect. Ano yung ibig sabihin ng psychological impact? It means the victims of church gossip suffer from anxiety, depression, and emotional distress. Psychological impact, especially doon sa ichinismis na tao. Kakaroon po ng anxiety. Palagi nag-aalala, hindi makatulog, hindi makakain. Depressed. Yung iba po nag-ahantog pa sa pagpakamatay. And of course, emotional distress. Not only to the gossiper, but even to the one na sumasagap ng chismis. And, of course, the last part of our lesson, what are the biblical solutions to Christians engaged in gossip? Halimbawa, ikaw ay nahilig ka ng magchismis. May solution ba yan? Ikaw naman, Kristiyano, pero nahilig kang makinig sa mga chismis. May solution ba yan, mga kapatid? Of course, meron. Ano sabi ng Biblia? Number 1, it needs immediate action and heart transformation. Ibig sabihin, kailangan magbago yung puso. Hindi magbago, hindi ka magpa-opera, kundi spiritually speaking, magbabago ang iyong spiritual heart. At magbabago ka. Ano sabi ng Biblia? You have to repent. Acknowledge gossip as sin against God and others and seek immediate forgiveness. Itong sinabi ng James 1:26. Ano ang kahalagahan ng reliyoso ka, subalit hindi mo naman makontrol ang iyong dila, ang iyong mga pananalita. Yun ang sabi ni Santiago 1:26. And of course, 1 John chapter 1 verse 9. Ano sabi ni Apostol Juan? If you say that you have no sin, you deceive yourself, and the truth is not in you. So pag sinabi mo kung hindi ka nakakasala, kapag ikaw ay nagchichismis, makasalanan ka, hindi mo lang alam yun. Pero sabi ni Apostol Juan, you accept your sin and ask for forgiveness. Yan po ang solusyon. Sa isang taong mahilig magchismis,
Okay naman, mahilig makinig sa chismis. Number 2, under biblical solution, guard your heart. Bantayan mo yung puso. Yung puso, hindi po yung literal, kundi yung spiritual heart. You have to recognize that gossip is a symptom of something deeper. Hindi lang yung kwento-kwento, kundi there is something spiritually wrong in you. Guard your heart, sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23. Bantayan mo ang iyong puso, sabagat yan ang bukal o pinanggagalingan ng lahat ng bagay sa iyong buhay. And of course, sabi pa rin sa John 6, Luke 6:45, everything comes from the heart. Kasalanan lahat galing sa puso, mga pangalalait, etc. Saan ang gagaling? Hindi po sa bibig. Ang bibig nagsasalita, pero yung pinanggagalingan ng bibig, of course, yung ating puso. And of course, number 4, under biblical solution, cultivate humility. Maging mapagkumbaba tayo. Pride often fuels gossip as people put down others to lift themselves. So, anong ibig sabihin nito? Cultivate humility. Magpakumbaba. Bakit nagiging chismoso ang isang tao? Because siya ay mayabang. Gusto niya yung hindi siya mahigitan. Hindi siya masobran. Palagi niyang gustong siya ay nasa mataas. So, pag merong medyo nakakahigit sa kanya sa buhay, ichichismis niya yan. Yan, taong yan eh. Masamang tao yan. Hindi talaga galing sa kabutihan yung kanyang kayamanan. Mayroong kalukuhan yan. Yan usually yung nangyayari. And, of course, letter D, under biblical solution, practice silence. Ano ibig sabihin nito? When tempted to gossip, kontrolin mo yung sarili. Huwag kang magsalita. Mas maganda. Huwag kang kumuha ng cellphone, etc. No? Choose to remain quiet. According to the book of Proverbs, chapter 10, verse 19 states that the prudent hold their tongue. Ang mga matatalinong tao daw ay pinipigilan ang kanilang dila. And now, of course, number 2, biblical solution, interacting with others, what and how. Ito yung last part ng ating lesson dito sa biblical solutions, interacting with others, kung paano natin. Pag sinabi natin interact, humingi tayo ng tulong sa ibang tao. Under number 1, apply the 3C test. Before speaking is the information. So, para natin makontrol yung ating sarili para hindi tayo magchismis. Number 1, bago tayo magsalita, magchismis, tanongin natin, totoo ba itong informasyon na ito? Ito ba ay makakasakit ng damdamin? Okay naman, importante ba talaga yung sasabihin ko? So, testing mo na yan. 3 tanungan. Tama ba ito? Kakasakit ba ito ng damdamin? Okay naman, kailangan ba talagang sabihin ito? Use edifying speech. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 29? Let no corrupt talk or speech come out of your mouth. Huwag kang magsalita ng nakakasira, ayon kay Apostol Pablo sa Efeso 4:29. And of course, under interacting letter C, follow the golden rule. Sabi ko kanina mga kaibigan at mga kapatid, sundin natin yung golden rule as part of the biblical solution to gossip, especially among Christians and even among non-Christians. Sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew 7:12, do unto others what you would like others do unto you. Yung negative side po ganito, do not do unto others what you would like that others will not do unto you. Yun po yung kay Confucius. So sa application po sa gossip, ganito yan. Do not say anything behind a person's back that you would not say to their face. So kung hindi mo kayang sabihin sa harap niya, wag mong sabihin sa likod niya. Yun pong ibig sabihin nitong following the golden rule pattern. Now, another part of the solution under interacting with others, letter D, gossip, replace gossip with prayer. Sa halip na chismis, manalangin ka na lang. Pagdasal mo yung taong may kasalanan. Ano sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11? Pray for those people who are weak. Ipagdasal natin yung mga makasalanan, yung mga concerned na tao sa church na medyo nanghina yung kanilang pananampalataya.
ipagdasal natin. Pray without ceasing also. 1 Thessalonians 5:11. Now, last part po ng tinatawag nating interacting with others as part of the biblical solution, handling gossipers and protecting others. So, ito yung how to handle gossipers. Kung merong kaibigan, kasama sa church medyo mahilig sa chismis, ano po ang gawin? Number 1, refuse to listen. Sabi ng Proverbs chapter 17 verse 4, warns that a liar pays attention to a malicious tongue. So pag ikaw ba ay nakikinig sa mga taong chismoso, kasama ka pala doon sa kanyang kasinungalingan. Yun po sabi ni Haring Solomon dito sa Proverbs 17 verse 4 or Kawikaan 17:4. Stop the conversation and do not participate in evil listening. Kapag siya ay nang chismis, huwag ka nang makinig o kaya naman pinakinggan mo, pero huwag mong isasabi sa iba. Don't continue the discussion or the rumors. It should stop with you. Letter B, under interacting as part of the solution to gossip, confront lovingly. Tell the gossiper that gossip dishonors God. So yung nagchichismis mismo, sabihin mo, yung ginagawa mo, mali yan. Kasi nga, anong sabi ng Genesis chapter 1, 26 and 27, man was made in the honor of God, in the image of God. So pag siniraan mo yung tao na kakilala mo, kaibigan mo, sabi mo na lang kaaway mo pa, sinisiraan mo rin yung tao na nilalang ng Diyos sa larawan ng Diyos. So indirectly, when we destroy the personality of a person or the reputation of a person, indirectly, inaatake mo yung Panginoon Diyos kasi siya ang gumawa ng tao at ang tao po ay ginawa sa larawan ng Diyos according to Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Okay, under still handling gossipers and protecting others as part of the biblical solution, interacting with others. Protect the vulnerable. Protektahan natin ang mga mahihina. Ano sabi ng Biblia? Defend the victim. If the story is false, say so. If true but irrelevant, point that out and cover the person with love. Sabi ng Proverbs 17, verse 9, mas maganda yung protektanan. Bigyan mo ng protection ng isang tao as a gesture of your love o pag-ibig sa taong yun. Kawikaan, chapter 17, verse 9. Example po ng protecting the victim. Anong nangyari doon sa Good Samaritan? Hindi ba yung Good Samaritan, siya yung tumulong. Yung Good Samaritan, actually, masasama ang tingin ng mga Hudyo diyan. But meron na biktima ng mga kawatan. Sino ang tumulong? Yung Good Samaritan. So this is the idea of defending the victim. Kung totoo nga yung ichinismi sa'yo, ako mali, halimbawa mali. Sabihin mo, mali yan, hindi ako naniniwala dyan. Kasi alam ko rin. Kung totoo naman, hindi naman relevant, wala namang relasyon sa iyo. Gusto niya lang talagang chismis. So tell it that person, dapat mayroon kang pagmamahal. Ano sabi ni Kristo? Love your enemies. Pray for those who persecute you and pray for those who personally attack you. Yun ang sabi ng Panginoong Kristo. Matthew chapter 5 verse 44-45 hanggang 56. And the last part, solution as part of interacting with others as biblical solution to chismis or gossip. Proactive lifestyle changes. Ano ibig sabihin nito? Filter your mind. Sa halip na mag-isip ka ng masama, ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 8? Sabi ni Apostle Pablo, replace gossip with meditation on things that are true, honorable, just, pure, and lovely. Ano sabi ni Apostle Paul? Think on these things on things that are true, things that are honorable, things that are just, pure, and lovely. Sa halip na mag-isip ka ng masama sa mga taong sinasabihan niya o chinisismi sa'yo, huwag mong paniwalaan. Mag-isip ka ng positive side tungkol sa tao na ichinichismis. And letter B, under proactive lifestyle changes, change your social circle. Kung yung taong kaibigan mo ay palaging masama yung balita sa iyo, huwag mo na siyang kaibiganin. In other words, you forget him. Try to, kung baka sa social media, i-block mo na yung profile nyo.
According to the book of Proverbs, chapter 20, verse 19 rather, do not associate with a gossiper. Huwag kang makipagkaibigan sa isang chismoso o chismosa. Bad company influences one's attitude towards other. Ano sabi ni Apostle Paul? Evil companionship corrupt good morals. Ikaw, gusto mong palaging positive ka, maganda yung pag-iisip mo, pero yung kaibigan mo palaging naninira. Huwag mo na siyang gawing kaibigan. Pwede mo siyang i-block sa social media mo. And of course, the last part ng proactive lifestyle changes under interacting with others as part of the biblical solution to gossip. Use your time wisely. Kapag ikaw ay nagchichismis, wisely ba yan? Hindi pa naman wise use of time. Avoid being a busybody. Be active in service and good work. 1 Timothy chapter 5 verse 13. Sa halip na gumawa ka ng masama, sabi niya Apostle Paul, be active in doing good work. And of course, Matthew 5:16, ang sabi ni Kristo, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating pong conclusion, with these biblical solutions that we have discussed regarding gossip, Christians therefore can move from gossip to gracious, life-giving communication. Sa halip na magchismis ka ng masama tungkol sa kapwa mo o kahit mabuti pa naman yan, i-chismis mo na lang yung salita ng Diyos. Ano sabi ni Apostle Paul in Romans 1:16? The gospel is the power of God unto salvation. So sabi mo sa kaibigan mo, sabi mo na lang, kalaban, pare, meron akong chismis sa iyo. Ano yun? Alam mo ba na si Kristo ay mahal na mahal ka? At si Kristo, ibig niyang maligtas ka at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sabi doon sa John 3:16. So mas maganda yan, ang ichismis mo, kaysa mga nakakasira sa iyong kaibigan o kapatid. Ano sabi ni Apostle Paul? Romans chapter 12 verse 2, brothers and sisters, be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sabi niya, mag-isip kayo, baguhin nyo yung inyong pag-iisip para matunayan nyo ang tunay na kagulooban ng ating Panginoong Diyos. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, talatang 2. This should be the proper Christian response toward gossip, the 8th deadliest sin in the Bible. So, dapat ito, ang pinag-aaralan po natin, ay yung proper response. Ano ang dapat nasagot mo sa mga nagchichismis sa iyo, o kaya naman ikaw ay naging biktima ng chismis, o nakikinig ka palagi ng chismis. So, if you're not yet a Christian, mahilig ka sa chismis, magbago ka na. Maging Kristiyano ka at ano ang dapat mong gawin? Number 1, sumampalataya ka kay sa Kristo, magpabautismo para ikaw ay mamaligtas at mapatawad. Believe in Jesus Christ and be baptized for the forgiveness of your sins and you will be saved. Marcos 16. Ano po sabi ni Pedro? Repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi ka, magpabautismo sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Today is the right time. Today is the acceptable time. Today is your day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And of course, Jesus Christ is calling you, inviting you to come to Him for spiritual rest. Matthew 11:28-30. Ang sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Find rest unto your souls. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Manalangin po tayo sa ating magtatapos. Lord God, we thank you, Lord, for the lesson that we have about gossip, chismis. May those that I heard him will repent of their sins and become truly a Savior, a servant of thine, believing in Christ and changing their lives. Maraming po salamat sa aming mga co-sponsor and of course, number 1, radio supporters natin, World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA.
Mga kapatiran pa rin sa Metro Manila, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation, kapatid na June and Sister Rose of Telasco diyan po sa Canada, mga kapatiran sa Pilipinas, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel ng Lingayen, Annalyn and Brother Jonathan Ramos sa Lingayen Church pa rin. Kasama dyan si Sister Hilda at of course Sister Juanita Manuel, mga kapatiran din sa ibang lugar, sa La Union, kapatid na Jay, Brother Fidel Tasio dyan sa Ringay, mga kapatiran sa Anda, kapatid na Christopher Olisco and of course Christopher Ducusin, of course Brother Alan Cacho, mga kapatiran din sa Nueva Ecija, kapatid na June, Sister Tess Abaya, Brother Jerry and the wife, Brother Montera, dyan sa mga kapatiran sa Palayan City. And of course, mga kapatiran dyan sa parte ng Quezon Province, Brother Dean Quijano, Emerson Fernandez, and at newly baptized Brother Virgilio Marpil, Jose Celso Virgilio Marpil. Ito pong ating dalangin sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, asking for forgiveness from our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.